Matapos inanunsyo ni Donald Trump na tuloy na ang pagpataw ng kanyang gobyerno ng 20% tariff sa lahat ng Chinese goods na papasok sa US, agad nagbitiw ng matinding warning ang China na hindi sila nasisindak sa hakbang na ito ni Donald Trump at handa umano sila sa anumang gera laban sa US. Anong klaseng gera kaya ang ibig sabihin ng China? Nangangahulugan ba ito na hinahamon na rin nila ang US hindi lang sa trade war kundi maging sa isang digmaang militar? Kakayanin ba talaga ng China ang US at kaya ba nitong panindigan ng binitawang banta? Ano naman ang sagot ni Donald Trump sa bantang ito ng China? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Nagbabala ang China sa US na handa itong makipaglaban sa anumang uri ng digmaan bilang sagot sa pinatupad ng mga bagong taripa ni US President Donald Trump sa mga kalakal mula China. Tila nalalapit na sa isang trade war ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, pero marami ang naniniwala na hindi lamang trade war ang pinaghahandaan ng China dahil ayon sa latest statement ng isang mataas na opisyal ng bansa na magdadagdag pa ng 7.2% ang China sa kanilang military budget bilang patunay na naghahanda na rin ito sa isang military war. Matatanda ang nagpataw si Trump ng mas mataas sa taripa na umabot sa 20% laban sa China, habang tumugon agad ang China at nagpatupad din ng 10 to 15% na taripa sa mga produktong pang-agrikultura ng Estados Unidos. Kasama rin sa itinaas na taripa ng China ang ilang mga import na enerhiya mula sa US at inilista pa ang ilang mga kumpanya ng US bilang unreliable entities na posibleng maglimita sa kanilang kakayahang makipagkalakalan sa Asia. Ayon sa embahada ng China sa US, handa ang China alinmang digmaan ang gusto ng Amerika gaya ng taripa, digmaan man sa kalakalan o iba pang uri ng gera at handa silang lumaban hanggang sa huli. Kaya marami ang naniniwala na naghahanda na sa gera ang China. At sa pagkakataong ito ay kumpiyansa na sila na kaya nilang labanan ng Amerika. Hindi tulad dati noong unang termino ni Donald Trump na bumigay ang China at inaming natalo agad. Mas handa na ngayon ang bansa, dala ng malakas na ekonomiya at hindi na sila magpapabuli sa US. Dagdag pa ng statement mula sa kanilang embahada sa Washington DC. Kaugnay nito, sinabi naman ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China na si Lin Jian, posibleng may iba pang layunin si Trump sa ipinapatong niyang taripa at isa na rito ay ang kagustuhan niyang babagsakin ng China. Dahil dito, sinimulan na rin ng China ang sariling bersyon nila ng trade war laban sa US bilang pagpapakita ng mensahe sa mundo na kumpiyansa sila sa kanilang ekonomiya at mas lalago pa ito kahit na may banta ng malakihang trade war. Sinabi naman ng mga eksperto na pwedeng gamitin ng China ang issue ng ibang bansa gaya ng Canada at Mexico na apektado rin sa mas mataas na taripang ipinataw ni Donald Trump sa kanila at maaaring makipag-partner na lang ang China sa kanila. Umalma rin ang China sa naunang pahayag ng US na ang initinuturo nilang isang dahilan kung bakit tinaasan nila ng taripa ang China ay dahil sinisisi raw sa kanila ng US ang pagtaas ng antas ng fentanyl use sa kanilang bansa na nagiging dahilan ng pagkamatay ng libu-libong Amerikano bawat taon sa US dahil sa addiction ito. At ayon sa investigasyon ng American authorities, mula sa China ang majority ng fentanyl na illegal na pumapasok sa US. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry Head na si Lu Chenjian na ang issue ng fentanyl ay isang mahinang dahilan upang itaas ng US ang taripa mula sa China. Na ang totoong dahilan ay upang pahirapan talaga ang China at ang US mismo ang may sanhi ng sarili nilang problema pagdating sa fentanyl, kaya't kalokohan na isisi nila ito sa China. Dagdag pa ni Lu Chenjian, hindi papatinag ang Beijing sa pressure o sa mga banta ng US at handa itong gumanti maging trade wars man o sa ibang paraan. Kaya tinanunsyo rin ng China ang kanilang sariling bersyon ng tariff increase laban sa US dahil ang Estados Unidos ang pinakamalaking exporter ng soybeans, wheat at mais papasok sa China. Ayon sa mga eksperto, maganda ang plano ng China sa mga dagdag na taripang sagot nito sa US at ang hakbang ng Beijing na patawan ng taripa ang agricultural export ng Estados Unidos ay maaaring magbigay ng political pressure kay Trump mula sa mga magsasaka na kilalang kaalyado ng Republican Party, ang partido na kinabibilangan ni Trump. Bukod sa taripa ay pinatawan din ng suspension ng China ang mga soybean import mula sa 3 US company, maging ang mga lag o kahoy na ini-import nila mula sa Estados Unidos. Samantala, habang binitawan ang mga bantang ito ng China, tugon naman ni US Secretary of Defense Pete Hegseth sa kanyang interview sa Fox News. Bagamat hindi naman talaga hanap ng US na makipagdigma sa China, nananatili pa rin silang handa anuman ang mangyari.
Ayon sa kanya, namumuhay ang lahat sa isang mapanganib na mundo na may makapangyarihang mga bansa na may magkakaibang prinsipyo. At kung nais nila umanong pigilan ang ganitong klase ng bansa, gaya ng China sa pamamagitan ng gera, nananatili silang may malakas na puwersa na handang ibuho sa kalaban anumang oras. Ayon naman sa mga eksperto, sa pagkakataong ito ay preparado na talaga ang China sa isang trade war laban sa US. Maging sa malakihang gera militar, planado na ang ginawang counter-tariff ng China sa mga produkto ng US. Gumagawa na rin ng hakbang ang China upang mapalakas ang kanilang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa sa Asia, Middle East, Africa upang hindi na rin sila maging dependent sa US. Ayon pa sa mga report ng Wall Street Journal, nakikipag-usap na ang China sa mga US company na nakadepende sa mga produkto ng China na labanan ang taripa ni Trump. Kaso, tila hindi naman handa ang mga kumpanyang ito na lumaban. Kung hindi, lagot sila sa gobyerno ni Trump. Ayon pa sa naturang report, bagamat malutong ang banta ng China, limitado rin ang lakas nito na pahirapan ang ekonomiya ng US sa naturang trade war dahil ang US mismo ang pinakamalaking customer ng China sa buong mundo. At halos lahat ng kanilang industriya, napateknolohiya man, consumer goods at maging agrikultura ay dependent pa rin sa US sa majority ng kanilang kita. Kaya naniniwala ang karamihan na bagamat nagbanta ang China, magdadahan-dahan pa rin ito. Dahil sa bandang huli, kailangan nila ang US at kailangan rin sila ng Estados Unidos. Sa kabila ng lahat ng ito, umaasa rin naman ng mga opisyal ng Beijing na ang relasyon ng US at China sa ilalim ni Trump ay gagaan din dahil matatandaang naimbitahan pa nga ni Trump si Xi Jinping sa kanyang inaugurasyon sa White House. Naniniwala ang ilang eksperto na sa bandang huli ay handang makipag-usap ang Beijing sa US. Katulad noong 2018 kung saan hindi na pinalaki ng Beijing ang mga taripa laban sa US dahil din sa kaparehong senaryo sa ilalim ng unang administrasyon ni Trump. Ayon sa mga eksperto, ipinapakita ng gobyerno ng China na ayaw na nilang palakihin ang alitan, subalit ayaw lang ng China na mauna na kumilos at ayaw nilang makitang magiging sunod-sunuran ito sa Washington. Iniingatan din umano ng China na hindi na lumala ang kanilang problema sa ekonomiya na pilit nilang tinatago, gaya ng isyu sa pabahay at lupa, maging ang problema sa youth unemployment. Ayon sa mga eksperto, malaki ang magiging epekto kung matutuloy ang trade war sa mga negosyo at mamamayan sa China at ayaw nila itong mangyari. Mas magiging problematiko rin ito para sa mga maliliit at nag-uumpisa pa lang na kumpanya sa China na siyang bumubuhay ngayon sa kanilang ekonomiya. Ngunit hindi lahat ng opisyal ng China ang agresibo laban sa US dahil sinabi rin ng kanilang leader ng National People's Congress na sana ay magtagpo si Xi Jinping at Donald Trump sa kalagitnaan at makahanap ng solusyon sa pamamagitan ng konsultasyon dahil naniniwala naman siya na ito ay banta lamang ni Trump at handa nitong bawiin ang tarif na ipinataw sa China anumang oras. Kapag willing din si Xi Jinping na makipag-usap sa presidente ng Amerika. Kasabay nito, ipinahayag ng Ministry of Commerce ng China na handa itong makipagtulungan sa iba pang mga bansa sa buong mundo upang labanan ang mga taripa ni Donald Trump. Tila naghahanap daw ang China ngayon ng mga pwede niyang kaalyado sa trade war habang pinapalabas nila na ang Washington ay siyang sanhi ng gulo sa buong mundo na handang targetin maging ang mga kaibigan at kalaban nito kasama na ang Canada at Mexico. Samantala, matatanda ang binigyang diin ng China na handa silang pumasok sa digmaan, mapalarangan man ng trade o militar. Kamakailan, inihayag ni Premier Li Qiang ng China na muli nilang pinapalakas ang kanilang defense spending ngayong taon o gagastos sila sa pangdepensa na aabot sa 7.2% increase ngayong taon at nagbabala pa na posible umunong mabilis na makita ng mundo ang mga pagbabago sa kanilang militar na hindi pa nakita sa loob ng isang siglo. Tila ang babala na ito ay nagpapahiwatig di umano ayon sa mga eksperto na walang dudang nagpapalakas ng military power ang China. Noong Oktubre ng nakaraang taon, tinawag ni Chinese President Xi Jinping ang militar na palakasin nila ang kanilang kahandaan sa digmaan habang nagsasagawa ng mga military drills sa paligid ng Taiwan. Ayon sa datos ng Stockholm International Peace Research Institute, pangalawa ang China sa may pinakamalaking pondo sa militar sa buong mundo na aabot sa $245 billion bawat taon. Ngunit malayo pa rin ito sa laki ng budget ng Estados Unidos na aabot sa $841 billion. Gumagastos din umano ang Beijing ng 1.6% sa total GDP nila para sa militar. Ngunit mas mababa pa rin ito kumpara sa US. Ganun pa man, naniniwala ang ibang mga eksperto na upang mas lalo makahabol sa US, binabawasan ng China ang halaga ng iba nilang mga gastusin para ilipat sa defense spending nito. Ngunit gaano nga ba kahanda ang China sakaling mapasabak sila sa totoong gera laban sa Estados Unidos? Ayon sa mga eksperto, kung magiging target ng China ang Taiwan o iba pang bansa sa Pacific region, tsak na makakalaban nito ang US na maraming alay sa naturang rehiyon.
At dito ay magsasalpukan ang dalawang bansa na parehong may malaking arsenal ng mga nuclear weapon. Dagdag pa nila, bagamat di may pagkakaila ang advancement ng Chinese military pagdating sa gamit at armas pandigma, malayo pa rin ang agwat nito sa US pagdating sa experience at kaalaman sa mga stratehiya ng gera. Sa katunayan ay hindi pa nakaka-experience ng totoong gera ang karamihan sa mga general na namumuno sa PLA o People's Liberation Army bukod lamang sa ilang mga military exercise. Ganon din ang kanilang Navy na bagamat mas marami na ngayon ang barko ng China pagdating sa bilang, pound for pound mas malakas pa rin ang US Navy na mayroong mas malaking fleet ng aircraft carrier, Navy fighter jets at military bases na nakakalat sa South Korea, Japan at maging sa Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, kahit pa may mga galaw ang China na ipinapakitang nais nito ng diplomasya, may mga patago pa rin itong ginagawa. Kabilang na lamang na sa panahon ni Xi Jinping, ang PLA ay nag-iipon ng mga barko, eroplano at missiles bilang bahagi ng pinakamalaking pagpapalakas ng militar ng bansa sa buo nilang kasaysayan. Pasekreto rin namanong nag-iimbak ang China ng mga pagkain at gasolina sa kabila ng pagsusumikap nilang kumuha ng mga bagong mamumuhunan sa bansa na sinasabi ng mga eksperto na ibig sabihin lang ay pasikreto itong naghahanda sa anumang oras para sa isang malaking labanan. Inuutusan din ni Xi ang kanyang militar na maghanda sa isang worst case scenario. Lahat ng ito ay kanilang ginagawa habang nagiging banta rin laban sa mga kapitbahay nitong bansa gaya ng Japan, India at Pilipinas. Lalo na sa banta nitong pagsakop sa Taiwan. Marami rin sa mga opisyal ng US ang naniniwala na tumataas din ang porsyento na magkaroon ng isang digmaan laban sa China, lalo na't pagkatapos ng pahayag na binitawan ng Chinese Embassy na handa sila sa anumang gera. Sinabi ni CIA Director William Burns na hinahangad ni President Xi na magkaroon ng kakayahan na sakupin ng China ang Taiwan pagdating ng 2027. At bagamat sinabi ng ilang eksperto na bumababa ang ekonomiya ng China, nagbabantay pa rin maging ang mga analyst ng US intelligence sa mga sinyalis na posibleng maging agresibo ang China sa anumang oras sa Pacific region lalo na sa Taiwan. Para naman sa ibang analyst, maaari namang matigil ang gulo basta't hindi ma-provoke ng US ang China. Habang may ilan namang mga nagsasabi na walang balak ang China na sumabak sa isang malakihang gera at ang pagpapalakas nila ng militar at pagpapahayag na sakupin ng Taiwan ay bahagi lamang ng diversionary tactics ng CCP na ilihis ang atensyon ng mga tao sa mga totoong problema na kanilang kinakaharap sa loob ng China. Sa kabilang banda, may mga naniniwala rin na handa na ang China sa isang gera kapag kinakailangan maging ito man ay laban sa Amerika. Ito ay dahil sa kasalukuyan, pinapalawak ng Beijing ang kanilang impluensya sa buong Asya, maging ang mga tangkang pagkamkam ng ilang teritoryo kagaya sa India at paglalagay ng mga military base sa mga lugar na ito kagaya ng mga isla sa Spratlys bilang bahagi ng kanilang kahandaan sa isang malaking digmaan. Sa makaulit, sinabi ng mga eksperto na magaling magtago ang China dahil pinapakita nilang umiiwas sila sa malaking digmaan upang ipakitang sila ang sumusunod sa mapayapang landas. Habang ginagawa nila ito, pinapalakas nila ang kanilang puwersa militar gaya ng pagdami ng kanilang mga warship at missile na mas advanced pa kaysa sa ibang mga bansa. Samantala, sinabi ng ilang mga eksperto na alam rin ng China na hindi lamang US ang kanilang makakalaban pagdating sa digmaan. Yan ay dahil tila lahat na nakapaligid na bansa sa Asya, kagaya ng India, Japan, South Korea, Pilipinas, Taiwan at maging ang Australia at New Zealand ay nagpapalakas na rin ng kanilang militar dahil sa bantang dala ng China. Ayon sa isang mataas na opisyal ng US na hindi sang-ayon sa pulisiya ni Donald Trump, sa ngayon ay hindi nila kailangan ng gera, hindi lamang laban sa China kundi pati na rin sa anumang bansa. Kaya dapat iwasan ng US ang ilang mga bagay na sa tingin nila ay makakapagbigay ng galit sa China. Ang relasyon ng US at China ay masasabing isa sa pinakasensitibo ngayon sa buong mundo. Pinapalala pa ito ng trade war ng dalawang bansa na parehong ayaw magpatalo. Sabi pa ng marami, mas magkakaalaman talaga kung sino ang mas malakas sa pagitan ng dalawang higanteng bansa kung matutuloy nga ang gera. Pero ayon sa mga eksperto, ang digmaan ng dalawang bansa ay hindi lamang mangyayari sa usaping ekonomiya, kundi dahil na rin sa global supremacy o kung sino sa dalawang bansa ang matatawag na pinakamalakas sa mundo. Ayon kay Trump, nais niyang sirain ang isang trade system na pinaniniwalaan niyang pinaghaharian ng China at kagaya ng kanyang slogan na Make America Great, tila gusto ni Trump na subukang iparamdam sa ibang bansa tulad ng China na kailangan nila ang Amerika at kailangan nilang sundin ang anumang gusto nito. Para naman kay Xi Jinping, nais nitong maiwasan na ang China ay maghirap lalo na sa kanilang ekonomiya at geopolitical isolation na naranasan nila noong Cold War. Sa bandang huli, sana nga ay mauuwi lamang sa matiwasay na usapan ang bangayan na ito ng US at China. Kung magiging gera man, sana ay gera lamang sa kalakal, komersyo o ekonomiya at hindi sa palitan ng missiles at nuclear weapons.
Dahil kapag nagkataon, damay ang bayan nating Pilipinas kapag umusbong ang malaking gera sa dalawang higanting bansa. At hindi na kailangan ng ating bayan ang gulo at sigalot na lalo lamang magpapalugmok sa ating sitwasyon, lalo na sa mga naghihikahos nating mga kababayan na baon na nga sa hirap, dadagdagan pa ng gera. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.